Alright mga kababayan, ito pong, binulgar kanina ni VP Sara actually ay nai-vlog na natin, few weeks ago, right? Like 2 weeks ago, 3 weeks ago, nai-vlog na natin 'to. At, tingin ko yung iba skeptical sa usapin na ito or hindi agad naniniwala kasi wala pa tayong mga pinanghahawakang proof. Pero actually may mga, report na po, may mga meron ng na-publish sa broadsheet sa US or sa isang US press na sangkot si Liza sa namatay na, 'di ba, na Pilipino sa US, particularly in Beverly Hills, California. And eto nga po yan, babasahin ko siguro sa inyo mamaya kung kaya pa ng oras. 44 years old, napakabata pa, no? This was published by HollywoodLAnews.com. So try ko kung mababasa natin mamaya. At nandito talaga ang pangalan ni Liza Marcos. At mukhang marami ng alam ang ating Vice President, 'di ba? Yung iba kasi, ang sabi nila, si Dean Chase po na nasa US, isang Pinoy na miyembro ng LGBT, I think he is bisexual. Kasi married naman siya sa isang kano yata. Binulgar niya na itong si Liza ay na-hold sa US. Naalala nyo? Na-hold sa Amerika dahil nga sa kinasasangkutang krimen. Pumunta si Liza Marcos sa Amerika para umattend ng film showing at hindi ko alam kung bakit niya pinaggagawa yung mga ganyang kaartehan. Alam niyo, naghihinala po ako mga kababayan. This is just me, alright? Na tuwing babiyahe ang mag-asawang ito abroad, baka may mga bit-bit itong, alam niyo na, mga crates, mga bullions, or whatever. May bit-bit itong kung ano man. Baka may bit-bit na pera, may bit-bit na ginto, malay natin, pinupuslit, hindi natin alam, 'di ba? Nagtatanong lang naman tayo, meron ba? Also, baka may bit-bit na pulvoron. Kasi nga po, itong kasama sa entourage ni Liza Marcos sa US nung siya ay pumunta doon, nagpunta si Liza Tanas first week of March. Like March 8 yung event March 7, March 8, mga ganyan yung event sa California. May pa-film showing, tapos may party-party sila doon, namatay. Yung isa sa mga binitbit niya, lalaki, mataba. Anak or eredero ng malaking store dyan sa Pilipinas. Isang social na department store. Binitbit niya sa hindi natin alam na kadahilan. Oh, may bigla ako naisip. Bakit niya bibitbitin ang mayayamang tao na wala namang role, hindi naman yata appointee, hindi naman yata trabahador sa Malacanang? Hindi kaya yung mga binibitbit nila, mga kaibigan nilang mayayaman o whoever, hindi kaya cronies? Hindi kaya binitbit tapos ipapangalan sa mga yon ang mga offshore accounts? I mean, yung ida-deposit sa offshore accounts. Baka may offshore accounts yung mga yon. Tapos kung ano man yung bitbit ay sa kanila ide-deposit para hindi makalkal. Hindi kaya ganun, mga kababayan? Ngayon lang sumagi sa isip ko. Wala namang role, wala namang trabaho sa gobyerno, hindi naman appointee ng palasyo, pero bit-bit niya papuntang US. Anak ng mayaman. In fact, yung asawa nun, pamangkin yata ni GMA, ni Gloria. So, syempre, itong mga elite, mga magkakaibigan to eh. Pero ba't niya binitbit? Bakit niya isinama? Ano yun, maglamyada tayo, di ba? Kasya pa naman kayo sa eroplano, mamasya lang tayo, no? Gala tayo sa US. Sana all. Kasi kung ano man ang eroplano, private jet ang sinasakyan ng mga yan, pera ng Pilipinas, pera natin ang ginagastos. Ginabaan, namatay ang kasama. Nabalita, hindi masyadong binalita yung pagkamatay yung may anak nung may-ari ng department store dyan sa Pilipinas na sosyal. Okay, tahimik ang pamilyang yun, hindi nga masyadong nagyayabang, pero kilalang mayaman din, pero hindi sila yung tipong rich and famous. Parang rich lang sila, pero hindi sila fame whore. Okay? So itong si Dean Chase, itong OFW na nagbulgar nito,
mga second week of March, 'di ba, ay inaakusahan ng ibang mga Duterte vloggers, mga Duterte supporters kuno na, "Ay clout chaser lang yang Dean Chase na yan, 'di ba, gusto lang maging sikat, fame whore." Pero hindi totoo yung mga sinasabi niya na si Liza Tanas ay sangkot sa krimen diyan sa US or what. Yun ang sabi. Ngayon nagsalita ang Vice President, si VP Sara mismo, at ito rin yung naging analysis ko na hindi kaya pinabitbit si PRRD ng biglaan March 11 para mapagtakpan yung eskandalong nangyari sa US. Dahil March 8 yun eh. Pinaspasan, 'di ba? Pumunta sina PRRD sa Hong Kong siguro mga March 9, March 10. And then umuwi ng Pilipinas ng March 11. Kailangan merong anong tawag doon, diversionary tactics, kailangan may mangyaring matindi na mapag-uusapan sa Pilipinas para hindi mapag-usapan yung iskandalong kinasasangkutan ni Liza Marcos na ngayon ay nilalaglag ni Vice President Sara Duterte. Oh, eto yan at pakinggan natin mga kababayan. So pakinggan natin yung sasabihin ni VP Sara patungkol dito sa kinasangkutan ni Liza Tanas na iskandalo sa Amerika. Okay? At inaabangan nga po pala namin mga kababayan ang police report kasi magkakaroon to ng police report and hopefully i-publish ito sa website ng US kung ano US government kung sino man yung involved sa investigasyon pero heads up lang mga kababayan, mukhang may anong tawag dun, merong nalimutan ko yung ginamit na term eh. Merong nag-take over. Okay? Merong nag-take over sa investigasyon. Yung division, whatever that is, FBI, kung sino man, kung anumang division yun ng criminal maybe CSU, no? CIS, Criminal Investigation kuning-kuning sa US, may isang division na nag-iimbestiga doon sa pagkamatay ng taong yun kasi nga allegedly na overdose, ay may nag-take over at ang nag-take over daw ay mukhang mga Pinoy. Like, mukhang Asyano raw yung, di ba, na-vlog ko na yan. Anyway, pakinggan natin si Vice President Sara Duterte sa paglaglag niya kay Liza Tanas. Nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikita white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Freshly brewed. Okay. May nakita na bangkay sa hotel room at nandun ay may mga white powdery substance. Namatay yung lalaki, hindi agad nakabalik si Liza Tanas, yun ang sabi ni Dean Chase. Hindi agad nakabalik kasi iniimbestigahan pa. Pero hindi natin alam kung ano ang ginawa nilang mahika para makauwi yan. Kasi naghihinala ang marami na na-hold si Liza Tanas sa US. Malamang na-hold yan ng mga 1 week si Liza. According to Attorney Glenn Chong, mga 2 weeks nga raw eh. Kaya yung page ni Liza noon, yung Facebook page, parang upload ng mga video, ng mga pictures na parang dati na nagto-throwback photos, nagto-throwback upload si Liza. Tapos may mga upload na 'di ba parang mga mukhang edited na picture na kunwari nasa Pilipinas. Pero nakauwi na si Liza, of course nasa Pilipinas na, may lakad nga sila kanina ni Ngiwi, nakita ko yung picture. Saan ba sila nagpunta? May ganap sila eh. So nakauwi naman na, nakapunta pa nga sa burol ni Pope Francis, 'di ba?
O nakapaglamyarda pa ang mga yawa na parang walang nangyari. Ngayon, you have to remember mga kababayan, ang nagsasalita ay hindi lang Vice President, kundi abogada rin. Si VP Sara ay backed up ng evidence laban kay Liza. Hindi ito magnangak-ngak ng fake news. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Liza Tanas dito? Magpapa-interview kaya siya? Sasabihin kaya niya na fake news? Magsasalita kaya si Ngiwi? Or magsasalita si Claire Castro, si Butangera, para ipagtanggol si Liza Marcos at sasabihin, fake news ang Sige nga, abangan natin mga kababayan. Tawagin kaya nilang purveyor ng fake news si VP Sara dahil sa sinabi niyang ito? And take note, sinabi rin ni VP Sara mga kababayan na may nangyaring malaking krimen sa US at sangkot ang First Lady, nasa police report ang pangalan, kaya dali-dali nilang pinakidnap si PRRD. Gaano kademonyo ang mga namumuno dyan sa inyo? Pero ating hindi namumuno si Liza sa Pilipinas. Ang presidente ay asawa ni Liza Tanas. Pero may mga nagsasabing si Liza Tanas ang presidente niyo dyan. Saan sila kumuha ng droga mga kababayan na nandun sa hotel room kung saan nakita yung bangkay nung lalaking bitbit ni Liza? Galing ba sa Pilipinas o galing din sa US at doon nila binili? Kasi kung galing sa Pilipinas yung droga na nandun sa hotel room, ibig sabihin nagpuslit sila ng illegal na droga papasok ng US. Kung sa US nila binili yung cocaine, iimbestigahan saan kayo bumili, saan kayo umorder. Krimen yan mga kababayan. Papayag kayo na ang asawa ng presidente nyo dyan sa Pilipinas ay kriminal? Or siya bilang kriminal ang presidente nyo dyan sa Pilipinas? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.